7,641 islands, 82 provinces, 4,189 municipalities, and 491 cities. But aside from these numbers, did you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Boracay, Siargao, Bohol, Bicol, and a lot more. And that is the reason why I decided to do the Philippine Loop. To discover, to explore, and to share to all of you the raw beauty of our country, Philippines. Kaya tara, samahan niyo ako pumadyak at magtasin ang mahigit 5,000 kilometrahe ng bansang Pilipinas at suingin ang paiba-ibang klaseng klima ng ating bansa. Yakapin ang kultura at paniniwala ng kapwa nating Pilipino. Tikman ang pagkaing ipinagmamalaki ng bawat probinsya at mahalin ang sariling atin. Kaya tara, samahan niyo ako maglakbay at mamasyal sa bini at ganda sa mga isla pantropiko ng ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Reynaldo Ingrupula, Batang Pasig, anak ng Pasig. At ito ang aking Philippine Loop Adventure. Pasado ng alas 9 ng umaga nung umpisahan ko ang 15 araw ng aking pagpadyak. Dito yan mismo sa bayan ng Sanchez Mira kung saan ako nasiraan kagabi. At ang may madaan ng akong karinderya ay kumain muna ako. Hulaan nyo kung anong ulam ko at ang makakasagot ng tama ay mananalo ng 1 million pesos. At pagkatapos kong magagahan ay balik kalsada naman. Concreted na patag ang kalsada rito kaya naman hindi mahirap padyakan. Ang nakakabuisit nga lang mayat-maya ang ulan kaya mayat-maya rin ang hinto ko. 15 kilometers ang pinadyak ko mula sa bayan ng Sanchez Mira papunta sa bayan ng Claveria. May kikitaan kasi akong tao dyan si Ate Grace na hiningaan ko ng tulong kasi nga marami ng butas ang interior ng bisikleta ko. Kasi kung gagastos pa ako para sa interior, sigurado maapektuhan ang budget ko. Marami nga huni na kalsada rito sa bayan ng Claveria na naglalaro sa 150 hanggang 200 gradient. May nadaanan nga akong paaralan na masyadong naapektuhan ng bagyo. Tanggal ang bubong ng paaralin nila. Napaisip tuloy ako kung araw-araw umuulan dito, edi araw-araw basa ang mga estudyante. Hanggang sa pumasok ako sa isang iskinita. Ang kalsadang ito ang daan papunta sa Centinela. Ilang saglit pa, narating ko ang lugar. And welcome to Centinela Beach. Isa itong open resort na gustong magtampisaw at makaranas ng tubig alat. Yun nga lang, pagpunta ko kanina, napakalakas ng alon. Pero din mas malakas na alon. Swimming lang. At nang madampian ng tubig alat ang mga daliri ko sa paa, tapos na ako maligo. Ganyan ako klase maligo, paa lang. Pero ang totoo, nilalamig ako kanina kaya hindi ko na ituloy ang pagligo ko. Pinanood ko lang ang mamang nanguhuli ng isda sa kabila ng tindin ng malakas na alon. Wala naman siya masyadong huli bukod sa maliit na isda at mga talangka. Ang tindi ng mamang yun, buwis-buwahin ng ginagawa niya sa lakas ng alon ba naman kanina. Galit na galit nung humampas ang tubig alat sa mga batuhan. Pero ang mama kanina, deadma lang. Lahat gagawin para sa pamilya niya. Sa tubig nabuo ang unang sibilisasyon natin mga Pilipino kung saan ang mga ninuno natin ay namuhay bilang mamanging isda. Saksi rin ang tubig sa palitan ng mga produkto noon na kung tawagin ay kalakalangal yun. At nang magsawa na ako tumabay sa may Centinela, bumalik uli ako ng kalsada hanggang sa marating ko na ang Budik na Claveria kung saan kita-kita ang kabuuan ng karagatan ng kanilang bayan. At pagkatapos, padyak uli. Ilang kilometro pa ang tinakbo ko bago ko marating ang kanilang sentro. At nang marating ko nga ang sentro, ilang minuto ko rin hintay sa Ate Grace dito sa tapat ng paaralan kung saan siya nagtapos ng sekundarya. Kasama niyang dumating si Kuya Abelino Lizungan na dati niyang classmate. Pinasulod nila ako sa kulay puting van na dala nila. At nang marating ko ang bahay ni Kuya Abelino, nadating ko ng mga nagiinuman. Marami kami na pag-usapan tungkol sa mga buhay-buhay ng mga nagpi-Philippine Loop. Kasi halos lahat ng nag-Philippine Loop, ina-adapt nila dito at dito na pinagpapahinga. Nanggaling nga dito sa Lalami Official, yung mag-asawang nag-North Loop na naglakad at marami pa pang Philippine Looper ang dumaan sa bahay na to. Maya-maya, kinuha ni Kuya Abel ang interior sa kanyang sakyan at binigay sa akin. O kita nyo naman, bago yan. At salamat na rin kay Kuya Rex Kaliwat na nagbigay sa akin ng 500. Shoutout sa iyo. At maraming salamat sa maagang pamasko mo. And there is more, binago rin nila ang upuan ng aking bisikleta. Kuya, thank you sa libreng pasit post. Naging mas komportable lang ngayon ang upuan ko at hindi na nanakit ang aking mga lato-lato. Sabi ng karamihan, ang mga Ilocano raw ay kuripot.
Pero sa ilang beses kong pag-ikot ng norte, wala lang senaryo na pinagdamutan ako ng mga Ilocano. Matipid lang talaga sila at marunong sa pera. Pero pag nangailangan ka, doble pa ang bibigay nila sa kailangan mo. Shoutout nga pala sa inyong lahat at maraming salamat sa tulong nyo kanino sa akin. At pagbalik ko nga sa kalsada, dumaan ako sa ahon kung saan una kong nakita si Ate Grace noon. Aminin natin guys, marami tayong nakikilala sa kalsada na kinalaunan ay naging kaibigan natin. Hanggang sa makapasok na nga ako sa bayan ng Santa Praxedes. At halos mag-zero visibility na nga sa mga lugar na dinadaanan ko, itinigil ko na ang video kasi baka masira na naman ang cellphone ko. Ilang kilometro pa ng mahabang ahon ang dinaanan ko hanggang sa marating ko na nga ang Kalbaryo. Hayop na Kalbaryo na to, literal na Kalbaryo. At yung makapapansin nyo nga sa video, hindi na ako nakakahelpet dyan kasi nga nawala, inado na sa ilog. At pagkatapos ko bubulusok mula sa maahong kalsada galing sa Kalbaryo, narating ko na sa wakas ang mahabang tulay ng Patapat Bridge. At yan nga ang kwento sa likod ng pang 15 days ko sa kalsada. Maraming salamat pa sa panonood and God bless. At dito na nga sa first class na hotel ako nagpahinga. Hindi, joke lang, dito lang yan sa DPWH. Dito ako tumuloy. Malapit sa Patapat Bridge.